Ano nangyari sa ate? Pinunta mo daw na bahay, walang pintuan, tapos ano ka daw? Naka-underwear ka lang. Alin yung tinambayan ko doon? Oo, bakit? Ano nangyari sa'yo? Si Kayla, dito ka upo. Ha? Bakit? Ba't galit ka? Si Kayla, tama ka ba sa amin? Kain tayo? Alalay kami kung ano yung gagastusin kung sabihin niya sa amin. Yung mga gamot na dapat bilhin. Te, saan ka punta? Te! Ay, grabe, ang pogi nyo naman. Ay! Hindi naman, Paps. Hindi naman. Oh, nasaan na naman si Medyo? Medyo! Ayan ang sinasabi ko na naman, Medyo. Joke lang mga kapapi, nagpaalam po yun. At nasa church po siya ngayon. Tsaka nag-advance paalam naman na siya, panoorin niyo po yung vlog ko. At ito po ay pupunta kami kila Kayla ngayon kasi chat sa akin si si Criselda. Dati Kayla daw ay delikado. No, tara, punta natin. Ba't ganyan ang mukha mo? Parang dismayado ka. Lagi naman dismayado yan, Paps. Parang nag-break kayo na ate Seding ah. Break, preno yun ah. Hindi kami magbe-break nun, kahit anong mangyari. Oo. Sana all. Parang ka-business official yan eh. Stay Laban natin sila. hanggang dulo. Laban hanggang dulo. Yes, Mananatili ang nasa dulo. Ay, nasa dulo. Ayan na. Ay. Uy! Nay, magkano yung cream o? Magkano ba yung mo? Ha? Kano? Magkano? Cream o? Magkano yung cream o? Bili ako. Ano, 7? 7. Itong Mentos. Ano, 5, 5-4. Baka matindi ah. Pwede ba utang? Hindi. Ay, hindi! Bakit? Bakit, Nay? Malayo mo ka eh. Malayo pala eh. Malayo ka pala. Andiyan si Ate Kayla? Kami na kami tanggini. Wala akong nagpapayan eh. Marami nang utang, Nay. Problemado sila. Ba't parang problemado ka agad? Problema nga yan, Nay, kasi di nagbabayad eh. Tsaka po yung mga Oo. hindi pa nagbabayad. Baka bukas pa raw. Bukas ba? Sabi ko sa'yo huwag kang magpautang, di ba? Ano nang magpautang? Ano lang naman sa mga kamag-anak. Sa mga mag-anak. Pagka mag-anak utangin mo. Pero pagka sa iba, wag na, no? Basta naman. Nay, Mabuti. nag-chat sa akin to si Ate Criselda eh. Ay, Nandiyan na pala si Ate Kayla. Gulat ka, te ah. Kumusta ka? Ha? Okay ka lang? Hindi, nag-chat sa akin si Ate Criselda. Ano nangyari? Ano nga yun, may napunta dito mga bata, sinabi nga sa akin na nandun nga raw sa kubos kailan na ano lang na nakapanty. Ha? Wala daw pinto yung bahay na pinuntahan. Ano nangyari sa ate? Pinunta mo daw na bahay, walang pintuan, tapos naka ka daw? Naka-underwear ka lang. Alin yung tinambayan ko doon? Oo, bakit? Ano nangyari sa'yo? Ewan ko, tumambay lang naman ako doon. Ba't nakubad ka daw? Ewan ko, ewan ko, hindi ko naman ako punta dito. Ano nga, di ba yung pinapupuntahan daw ako, hindi na ako pumunta. Pinatatawag nga araw ako. Nagulat na lang mga bata dyan nakatayo. Sabi niya sa akin, yung babae na nandun daw sa pinto. Wala, lang doon, nakapanty, nakahiga daw doon. Naku. Tay, di tayo na sa loob. Okay lang? Ano nangyari naman dito? Kaya ako napasugod dito eh, kasi natatakot ako eh. Tara, Nay. Dong. Dong. Oh. Tara, dito.
Go. Oh, tara. Ay. Miming, balas dyan. Ano nangyari sa ite? Ah, Bakit daw nakatambay ka doon? wala. Tumabay ako dun maga. Oh, bakit daw nakahubad ka? Ano ka, bad? Ano ba nangyari sa'yo? Sabihin mo sa akin. Wala nga, tumabay nga lang ako. Yung mga bata nagulat ako na puntahan niyo daw po niya si yung babae dito nagkangalakan. Sino ka ako nun? Hindi ko nagpupunta rito, hindi naman ako nagpunta dahil nga bagong inject ako nun. Nagpagamot kasi ako nun Bago inject ako. Si Kayla, dito ka upo. Ha? Bakit? Ba't galit ka? Ha? Galit ka ba? Uy! Ba't galit ka na Ay, kung sa kanya kasi nga hindi naman namin na yung mga bata nga lang sa amin. Umalis kami nito, nag-inject na ako, nagpagamot ako. Ito nga ang sinabi nga, pinapupunta nga si Ying doon para sunduin siya. Sinundo mo ba, te? Ha? Sinamahan niya ako dyan sa center. Hindi mo siya sinundo? Eh, paano siya nakauwi? Umuwi siya mag-isa Ha? Umuwi siya mag-isa. Umuwi lang mag-isa? Eh, ba't galit siya ngayon? Ewan ko sa kanya, kanina nakita naman doon, matino naman. Ano naman ewan ko lang. Paano kaya ang gagawin natin dyan, Nay? Kasi baka mamaya, gaya niyan, nakatambay siya ng nakahubad. Eh, paano kung hindi naman siya pag-aano, pero paano kung may man-trip sa kanya? Diba? Paano? Hindi ba kayo nag-aalala sa kanya? Nag-aalala din kasi kung ito nga namin yan, hindi naman yun magkapalo. Ayaw niyo ba siyang ipasok sa institution na? Kung gano'n yung mga gawi niya, dapat pumunta ka din, tapos pinicturean mo. Pwede mo ipakita yun dun sa institution, di ba? Kung sabihin man, namanti mo kausap, ito nga ho yung ginagawa. Pwede mo ipakita yun sa akin. Ito kasi mapapapi yung chat sa akin ni Ate Crisel daw. Basahin ko yung chat ni Ate Crisel. Sa ate. Kaya ako napapugod dito kasi nag-aalala lang ako Sino ba yun? Ayan o. Good afternoon, Papa Din. Si Tyla natutulog sa bahay na pinto. Nakapanti lang. Sa kadamit, tinataas niya. May nagpunta dito, mga bata nagsumbong sa amin ni nanay na nakita nila sa kubo na walang damit. Nakapanti lang. Ang sabi ko, naku, dalhin niyo na po sa mental. Kaso hindi ka naman nag-reply. Ano po bang nanay? Hayaan na lang natin na ganyan siya. Kasi kung mental yan, itapang din naman. Hindi, ipapakita nyo nga ho yung yung ebidensya. Wala pa hindi pinituran Dapat kasi pinituran mo. para makita Video. Para makita. Ayaw niya ngayon ang meeting. Ikaw, Nok, ano naisip mo? Paano ba gagawin dito kay Ate Kayla? Yung gawin na kasi na gano'n, siya sa ibang bahay, tapos gano'n ang gagawin niya, nakaubad siya. Ay yung niyan, para siguro mas maging videohan. Tapos, kasi kailangan nila yun, yung proof na ito yung ginagawa niya. So, tatanggapin siya doon. Pwede siya doon. Pero kung yun, pwede natin sasabihin, dalhin natin doon, Pero pagka tinanong tayo, okay naman siya, okay naman, di ba? Walang proof. Pero pag pinakita natin na ito yung ginagawa niya. Kasi siyempre baka gaya na yung mga bata, yung mga nagmalasakit ng mga bata na yun.
alam nila yung mali. Siya, hindi niya alam yung mali. Yun lang, nakakapag-alala lang kasi siyempre hindi natin masabi. Paano kung maano siya ng ibang tao? Baka mamaya Hindi ma-rape. maganda. Mamaya ma-rape o ano pa man. Oo. Babae pa naman, mga kapapi. Hindi kaya sa utak niya yun, yung hinihintay niya, yung maganon siya ng ibang tao. Ibig sabihin, makakadamay pa siya. Kayla, Yun, pasitabi na. Nandiyan si Ate Kayla sa mga sinasabi natin. Narinig niya. Yun. Alam naman natin na naiintindihan niya, di ba Ate Kayla? Saka pumayat siya, Kap. sobrang payat niya, Nay. Ito nga, yung pagka nangangalakal siya, tapos hindi niya agad binibenta, nagre-reklamo yung kapitbahay namin doon na may talbisan. Doon daw lahat nilalagay. Dapat daw, pag ano siya ng kalakal niya, ibenta niya agad. Hindi daw iniiwan pa yan. Sinasabi ko sa kanya. Andiyan nung nakaipon, mga kalakal. Sabi, alisin mo yan dahil kasi mga lata yan, mababaho yan, pati tayo, madadama eh. Parang iba na nga ho yung amoy dito. Dito ba, Nay? Oo, yan sa labas, at dito sa may motor sa likod. Ayan, o. Iba na yung amoy, mga kapapi. Amoy basura na. Kasi kung kailangan na lang kung minsan nagpunta yung bahay din yung lalaki. Sabi sa akin, may kanino ba itong mga kalakal nito? Sumagot siya sa kapatid ko po, bakit hindi ibenta? Babalo tayo dito. Sinabi namin sa kanya, ewan ko sa kanya. Ba tayo ibenta? Sinasabi namin. Hindi pwedeng wala. Na ano yung ano niyan yan, Nay? Ah. Yung kailangan... Wala, hindi niya kasi inano yung gamot niyan. Hindi niya ininom yan. Kaya Kaya yan, naging ganyan ang resulta. Kayla, tama ka ba sa amin? Kain tayo? Ha? Te? Ano? Tama ka? Uy! Jollibee. Ito Jollibee. Wala tayo mo. Ano, kain muna tayo sa labas. Kumain ka na ba? Ha? Te? kumain na yan kasi pagkakain nanood siya ng TV doon sa kwarto. Dumatay na yung TV nyo. Nanood siya, tapos nakahiga, nakapanti, Ano, Nay? siya, sa ventilador, nandun sa loob. Ano sabi ng mga kamag-anak ninyo? Siyempre, marami kayong kamag-anak dito. Hindi naman nila alam. Ito, pag napanood nila ito, sana gumawa sila ng aksyon. Diba? Kami naman, tulungan namin kayo sa pagpapagamot sa kanya. Kaso hindi naman Hindi, kailangan nga may pasok nga siya doon. May mag-aasikaso ng iba. Doon kasi na mas maasikaso siya. Doon na ipasok siya. Para magkaroon ng kasi hindi natin may isasama talaga ng banayad dyan eh. Sila nagagawa niya. Magkakaroon karapatan nila yun. Pag tayo kasi hindi pwede. Sila, kailangan alam nila. Kaya kailangan dalhin siya doon. Ibig sabihin, papi, hindi pa rin magaling siya. Ano lang, hindi stable. Para bang inaano niya lang yung sarili niya, pero hindi naman talaga siya magaling. Ipapakita yung proof na ganito yung ginagawin niya. Kahit nandito pa siya sa bahay. Kahit nandito sa bahay, wala namang normal na tao na nakaubad ka sa loob ng bahay. Ano daw? Ano na? yung ako minsan nga naiinas niya. Naliligo ata yung isang apo ko. Humilig siya dun sa yung may lutas na tangke dyan.
Oo. Nahiya ako nung sa pinamito. Dahil naalat ka niya kasi may mga tao. Hindi na Hindi talaga makikinig na yan na eh. Hindi na makikinig yan. Kahit anong sabi nyo sa kanya, hindi na yan siya makikinig. Kasi nga, kailangan niya ng gamutan. Yun ang kailangan niya na hindi yung sabihan natin siya na mali ang ginagawa mo. Hindi niya na alam kung ano yung tama at mali. Hindi niya na alam. Normal man siya kausap, pero yung gawin niya hindi na normal. Malala na yan. Ihi ka sa labas, tapos nakahubad ka. Oo, naman siya na eh. Madalas nga ganun. Sabi ko dyan, Uy? ni ano naman ni Bali naman hindi sa ano. Ano? Doon sa tumulong. Doon siya dumidimi. Dumudumi din. Naku. Hindi na normal yun na dapat yung mga ganyan. Gawin nyo ng aksyon, nakikiusap ako sa inyo. Iyan natin, may pagtulungan kayo sa amin. Sa mga kamag-anak ni nanay, baka po pwede po na dalhin nyo si Ate Kayla sa mental institution. Kasi doon siya dapat. Kung kay Doc Vincent, hindi na natin kaya kay Doc Vincent dahil hindi naman niya iniinom yung gamot eh. Yung ano na, yung dating ano yung sa amin na sabi niyo pupunta kayo ng barangay. Eh, hindi naman inano eh. Kasi sabi sa akin nung sa barangay, nakikita raw nila yan. Tapos ano binabati nila, maayos naman daw ang salita. Hindi nga ako po pwede yun, maayos yung salita. Kailangan nyo ipakita yung mga video. May cellphone ka, diba? Okay. Kailangan kasi ng proof. Na ganito po yung ginagawa niya. Papakinggan kayo ng mga kawani ng gobyerno. Kasi meron naman talagang dapat po dyan. Kami naman, alalay kami kung ano yung gagastusin kung sabihin sa amin. May mga gamot na dapat bilhin. Te, saan ka punta? Te! Ayan na, lumayas na. Nanay? Yung noong una, nagtayo kami ng ano, kaya hindi ko na kumpleto yan. Kinuha niya sa akin yung 700, nagagalit siya talaga sa amin. Sabi, magaling kayo, nasan yung lahat ng pera, hindi niyo ko bigyan. Kinuha niya yung 700 sa akin, nagaw niya. Hindi na ako makaanot, galit na galit siya sa amin nun. Binigay sa akin yan, 3,000 ang sabi niya. Bakit nasa inyo lahat? Bigyan niyo ko. Ay nung nag-aayos ako, marami na kami tinda niyan eh, kasi mga utang, mga ano. Nung inaayos ko yan, yung ano niya, kasi yung wallet, inalagay ko doon, kinuha niya. Hindi naman sa inyo binigay yan eh, sa akin binigay, sabi niya. Ngayon, umalis siya kasi alam niya yung sinasabi namin sa inyo. Alam niya. Na totoo. Minsan yan, wala naman tao sa banyo. Kumuha siya ng plastic. Akala namin kung anong gagawin sa plastic. Tumutubi sa harap ng mga tao dyan. Tinitingnan siya. Sabi ko tayo, pumasok kami, toilet ka, kung wala naman tao. Iyak mo nga sila. Sabi ganun sa akin. Kanya nalalaman na itong kapitbahay na nagagawa ng motor. May ganun daw sa ulo. Na ano. Hindi may testigo rin kayo na yung kapitbahay ninyo. Nakikita siya. Oo. Ayun ang ano. Tsaka yung vlog natin. Papanood nyo dun sa mga kawani. Kasi na hindi naman kami po pwedeng kami yung manguna dahil hindi kami yung pamilya niya. Kayo po dapat. Yun. Kasi hindi naman niya pinipicturan eh. Kako sa kanya nung pipicturan mo pag nakikita mo ako. Video ano yun? Video na Ay, video. Video. Mas maganda. Tsaka kapag tinutupak siya, yung alam mo yun, yung
yung tawag dito, kagaya niyan, biglang naglayas. Pagka ganun ay hindi nyo siya inaawat. Kaya na, saan Hindi pupunta? namin maawat talaga. Kung malakas yan. Sila kami, minsan nauupo dyan, may mga nagdadaan. Nakataas yung damit niya, nakabuka kang ganoon. Kahit ka ako nakapantay, nakikita ka ako ng tapos yung ginagawa mo. Yung gano'n. Nauupo siya dyan sa pintuan, nakabuka ka. Minsan nakahiga dyan, ang lumog pa niya, nakapantay, nakataas yung damit. Kaya ako inaanohan ko siya ako nga. Ano ni Yeyeng para makita na papatingnan yung mga ginagawa. Sabi niya, wala na silang pakialam sa akin. Sabing ganun. Yun nga nagalit siya noong pumunta kayo dito. Sabi niya, bakit daw pupunta-punta para kayo dito? Tapos naroon naman daw ang pag-ano, pumupunta para kayo dito. Ngayon nga nagalit nung makita ni Yeyeng, sabi, ay, at tayo magbihis ka hanggang sila papading. Eh nagbihis kasi talaga nakahubad siya dyan, nakapanty, nakabuka ka. Wala siyang bra. Nagagalit talaga siya pagka inaano namin. Sinasaway nyo na yun. Nagalit siya. Pag sinaway nyo, nagagalit siya. Sabagay, baka masaktan din kayo, no? Pagka... Kaya Oo. minsan, Malakas yan, dati kayo na. Nananakit yan. Dati nung nasa ka-business house siya, yung gamot niya, tinatago niya, hindi niya iniinom. Kinagat ako niya na. Kinagat ako niya nan. ayaw niya nung sasabihan siya, gusto niya, pag ginawa niya, huwag mo siyang pagkialaman. Ganun siya. Ganun na nga lang na ang pakiusap ko, trabahuin nyo na po. Habang kayo naman, ganyan, wala namang, may magbabantay naman dito. Mga bata naman, di na maalagain. Patulong din kayo sa kamag-anak ninyo. Kasi baka mamaya, nasa huli yung pagsisisi. Paano yan? Tsaka Diba? sa inyo rin yun. Sa inyo rin yung sisi niyan. Sa inyo rin ang ano po, dahil dito siya Anak niya eh. nag-i-stay, anak niyo siya. Tapos halimbawa, mapahamak siya dyan sa labas. Hindi nga stable o kaya naman makapanakit siya ng iba. Halimbawa, asar-asarin siya ng mga bata, mapatulan niya, o kung anong magawa niya, kasi nga hindi stable yung isip niya. Hindi, kayo po ang ano nun. Kayo ang masisisi na eh. Tsaka halimbawa, may masasabi rin yung ibang tao sa inyo. Diba? Kakalipat nyo lang dito. O kagaya niyan, may diyan siya dumutumi sa labas. O yung mga kalakal niya na nandiyan. Diyan, ayaw Nagrereklamo yung mga kapitbahay ninyo. Baka mamaya sabihin sa may-ari, mapagsabihan kayo, kaya naman, baka mamaya paalisin kayo dito. Yun ang worst case scenario ng mga pupwedeng mangyari. Nung sinabi ko sa kanya, Tayla, dumating ka ako yung may-ari ng bahay. Natanaw nga yan, sinabi sa amin, alis mo na ka ako, ibenta mo na. Ang ginawagan man dun sa karton, ibinato dyan. Binato niya yung karton, sabi niya, wala silang pakialam kasi yan hanap buhay ko. Hanap buhay mo nga kako, pag ganyan kako marami na, ibenta mo na, huwag mo na kako itinggal dyan. Kasi nangangamoy yan yun. Yun nga po, kagaya ng mga kinukwento nyo sa amin, pwede nyo ikwento yan doon sa mga kawani. Ano ba ang dapat na kontakin? Barangay? O yung barangay naman makikipag-coordinate sa mga dapat i-coordinate, di ba, mga kapapi? Papatawag yung barangay niya ng sasakyan, dadamputin siya dito. Yun lang yun na ganun lang kadali. Ang tagal lang yan eh. Diba? Nung nakaraan, sabi nyo, papadampot nyo sa barangay. Ano nangyari? Kasi matinong kausap. Matino siyang kausap. Sinabi nyo ba yung kinukwento nyo sa amin, yung gawin niya? Sinabi namin, Oo, ano sabi po? sabi ng barangay, baka naman nanay, ano-ano lang yung anak mo na iinitan o kaya gustong dyan. Sabi ko, totoo naghuhubad ka ako yan. Kaya lang, pag talagang may pupunta sa amin, ginagamot yan, matino naman siyang kausap kung ano-ano ka kung sinasabi niyang siya. Tapos ngayon, tumunta sa amin yung kinausap yan ng barangay, matino naman daw kausap. Kaya sabi ko sa kanya, pag oras ka ako nakita mo yung nakapanty, nakaano, mo na kako.
para malaman ka ko ng barangay na ganyan ginagawa niyan. Kasi nakikita nila nung nagtatrabaho, nag-ano-gaan ng ano niya, kanya hindi siya naasikasong ano ng barangay. O, ganito na lang Ate Criselda. Kung ganyan ang sinasabi ng barangay, pagka ganyan ang mga gawin niya, videohan mo. No? Videohan mo, te. Tapos yun ang ipakita mo sa barangay. Na ganito ginagawa ng kapatid ko. Sabihin nyo, kahit kausapin mo yan, matino siya kausap, pero yung gawin niya hindi matino. Meron lang ka direct to the point. At hinihingi kami ng tulong na madala yung kapatid ko sa mental. Tama na. Tapos, balitaan mo ko, pag nadala na doon, kung may babayaran, tutulungan ko kayo magbayad. Bigyan nyo lang ng ano, ng oras. Bigyan nyo ng panahon na bago mauli ang lahat. Ako, magsisisi kayo niyan. O baka naman, hindi naman siya pag-ano, hayaan nyo na lang na gano'n. O kontento na ba kayo na gano'n na lang siya, araw-araw, yung ginawa ng Panginoong Diyos. Hindi ba kayo nangangamba? Kayo tulog, tapos siya gising. Oo. Mga perwisyo na lang. Kakain siya. Oo. Hindi ba kayo natatakot? O kaya naman, hindi ba kayo naaawa sa kanya? Alam ko namang mahal nyo siya. Pero, yung pagmamahal natin, lagyan natin ng gawa. Di Crisel. Okay ba yun? Huwag kang mag-alala kasi yung pagmamahal mo sa kapatid mo na yan, balang araw, marirealize niyan, salamat Ate Criselda kasi nagmalasakit ka sa akin. Hindi mo ko sinukuhan. Huwag yung sumuko. Huwag yung sukuhan. Yun lang yun. Huwag yung sukuhan. Kasi pag sinukuhan niyo yun, habang buhay na siyang ganyan. Yun ang pinaka-mission natin na gumaling siya. Lahat naman na ginawa na natin. Pinaturukan natin, binili natin ng gamot, wala. Binigyan natin ng puhunan, wala. Nilipat natin ng bahay, wala. Ang tanging solusyon talaga madala siya sa mental hospital. Kayo, papayag ba kayo? Kami ang gagawa ng gano'n. Halimbawa, siyempre, tatalian mo yan. Hindi naman siya pag-ano, di ba? Oo. Ganun ang Pwersahan ginagawa. yan na eh. Kasi kung Pupersahin siya, papalag siya na eh. Pero kasi sa amin, hindi namin kaya makita eh. Pasensya ka na na ha. Hindi namin kayang gawin eh. Meron talaga mga nakaukol gawin yun. Kami kasi, ako hindi ko kaya. Hindi ko kaya. Ang kaya kong gawin, tulungan kayo sa pinansyal na pambili ng gamot niya. Yun ang kaya ko. Pero yung tatalian ko siya, kami, ng team ko. Hindi ko kaya mga kapapi na lalo pa babae. Kung sana kung lalaki. hindi rin natin pwede talaga ano yun. Kasi babae. Oo, tsaka wala kaming karapatan eh. Wala tayong lisensya para Oo, wala rin tayong lisensya para gawin yun. Meron talaga. Sila papa, alam ko nagsama sila dati ng ng pagkaya nung sinasabi ko sa inyo, barangay. Nay, ay sinugod din sila doon sa Mandaluyong dati. Yun lang, te. Sige na. Gawin mo na yun. Sa lalong madaling panahon. Ano? Gagawin mo ba? Ha? Hindi, pipicturean muna namin bawat ano. Video. Video. Video na yung video. Wag yung Para picture. makita ng barangay. Siyempre, sasabihin niyan, oh, ginagawa nyo lang yan para ipasok ganito, ganoon yan. Kasi kailangan may ebidensya. Opo, kaya kailangan ng video. Kailangan nyo ng video, Nay. Para hindi makapagsalita ng ganun yung mga barangay. Kailangan nila ng proof. Oo, proof Kasi- lang naman yun. Kaya gumaganon yung barangay, Nay. Naiintindihan ko rin sila. Siyempre, ni-interrogate kayo. Opo. Ano yun? Bahagi ng pagbabalidate nila. Opo. Pero kung kayo may papakita kayo sapat na ebidensya, papatunayan na totoo yung sinasabi ninyo, gagawa sila ng aksyon. Pero kung ganyan na verbal lang, bang sabi-sabi lang, kwento-kwento, wala. Malalagay din kasi sila sa alanganin. Pag humakbang sila ng basta na ganyan, dadamputin, wala naman din silang maipapakitang proof. Tapos hindi nyo pa sila nakausap ng maayos. Diba? Tapos picture lang, kailangan video. Ito po yung inano ng magulang sa akin, ito po yung inano sa amin. Ito po yung video niya, kaya kailangan natin po siyang damputin. Kasi mamaya, yung barangay, nakita ng ibang tao na gano'n. Uy, ba't nung kinuha yan? Tapos gano'n, di ba? Para walang masabi Saka marami na rin naman nakakita. Kapitbahay nyo pa lang, di ba? Pwedeng tanungin, kapitbahay, mga bata, nandiyan dyan. Ano ba yung gawin ni Ate Kayla rito? Tsaka panoorin yung vlog ko. Panoorin sa Papa Dins TV.
Tingnan yung ebidensya na Bigyan niyo ng oras para magawa. Nakikiusap ako sa inyo na bago mahuli ang lahat. Kasi malala na sobra. Sobra na. Mas malala mo yun. Mas malala siya ngayon. Ngayon yan ginagawa yan. Dudumi siya sa labas. Doon siya iihi sa labas. Naku, Sa harap na mismo ng maraming tao. Yan, wala na nakikita siyang siya. pakailam eh. Oh. Kasi may mga nagdadaan, nakikita siya. Pagtapos niyang gumamag ng sarili niya, kukuha siya ng balde sa kaskuba. Iiskubahin niya yung parang mali niya sa makikita. Iiskubahin niya, niya ng tubig. Mas kaya sa toilet to, hindi siya umaano sa doro. Doon mismo sa higuan na, hindi siya maano. So yun, Ate Criselda, ikaw asahan ko po dyan. Tsaka sa mga kamag-anak ni nanay, makipagtulungan po kayo sa amin. Naaktuhan niyo po, videohan niyo. Ha? Te, sagot ka, please. Ha? O, sa lalong madaling panahon na, yan ang kailangan na mission natin. Pagka meron ka ng video, pakita mo sa barangay. Okay? Ha? Malayo ba? Malapit na. Layo. Sa may ano dyan. Nandun na sa dulo, sa lumang ano yung ano. Magkano ba pumasahe doon? Tsagaan nyo na, tsagain nyo na. Bigyan kitang pamasahe. Magkano pamasahe mo doon? Hindi muna namin dahil kasi bibidyohan muna namin para mapakita namin. Kasi kung magsasalita lang kami, hindi kami pakikinggan. Oh, videohan niyo muna na. Bidyohan na. Lalo pa ngayon. Text na lang ni DJ. Oh, lalo ngayon na ganyan yung sitwasyon niya. Excuse lang po. Okay. Pagka binidyohan nyo siya, huwag nyo siyang lalapitan. Kaya ano lang. Nandiyan yung galit niyan. Ba't mo binibidyohan? Ayan, bulan yan. Huwag nyo papatayin. Actual na, nagwa-wild siya. Yun yan na Mm-mm. yung kaya kayong kantiin, kahit mismo kayo. Magkano pa pamasahe? Huwag kayong sa kanya na papatayin yung video kasi nagagalit. Oo, wag na. Hayaan niyo siya. Hayaan mo siya, videohan nyo siya. Ano Kasi talaga yung actual. yun yung proof kung paano makita yung galit niya pagka sa inyo. Pagka nandito kami, hindi siya nagagalit eh. Hindi siya kumikibo. Oo. Ayun lang siya nagalit nung nagsumbong nga kami. Oh, ito pamasahe mo, te. Pamasahe mo na yung bibigay ko. Gaano ba yun? 150. Pamasahe mo yan. Tapos pan-load mo. Para ma-send mo sa mga dapat kaukulan. Yan muna, mga kapapi, kasi nagbigay naman na tayo ng puhunan kila nanay. At napapalago naman nila. May mga, ano sila. Ha? Ting, kasama ko yan ha. Ako nang bahala sa iyo pagka yan. Nagdala natin sa ospital. Ibilang kita ng bago mong damit. Yung! Ha? Ako, kahit na natutulog siya dyan at hindi niya alam, ako, anuhan mo, picturean mo. Video nga na, huwag Ayun picture. lang video nga, videoan mo. Video. Kanina doon, no, nanonood kami ng TV, nako, yung ventilador nakatapat sa kanya, nakabuka ka siya, sabi ko, ano ba naman yung kakotay da? Wala man nakakakita. So, galit pa siya, paangil, kanya hindi na ako kumibo, baka mamaya. Lapitan ako, sipain na lang ako. Kaya hindi na ako kanina. Kaya nga gawin niyo na po ng action, Nay. Ha? Para sa inyo din naman yan, Nay, yung safety ninyo. Oh. Kagaya niyan dati, di ba sabi niyo, balak pa kayong tagain. Di ba? Oh, Noon nandun doon po, sa kabukid. sa bundok kayo nakatira. Sabi niyo sa akin, balak kayong tagain. Oh, baka maulit na naman yan at mas malala pa. Ano yan? Alarming yan, Nay. Alarming. Sa mga kamag-anak ni nanay, makikisuyo po kami sa inyo. Dito lang sa bahay, videohan nyo dito. Kasi nandyan yung galit din pagka binidyohan siya. So yun, anong dapat mong gawin? Te? Ano? Ibidyoan mo. Video, tsaka Saka ano? kausapin yung barangay, dalhin sa mental, ang kapatid mo. Okay, te? Oh, ayun na, makisuyo po kung may makapanood man ng mga kapatid ni Ate Kayla. Pakisamahan niyo po si Ate Criselda kasi yung pagsasalita para maikwento na mas maayos. O kaya naman patawagan niyo si Ate Cory, video call kayo, pakausap niyo sa barangay. Diba? May shoutout kay Ate Cory. O sino man yung mga kamag-anak niyo pa dito, magtulungan tayo. Yun lang naman ang po dyan, susi.
Sa mga kapapi natin ng mga nandito, pwede rin nila siguro na videohan. Oo, halimbawa po, na videohan nyo, na aktuhan nyo si Ate Kayla kung nasan man yung makita. At saka una, Mm. matagal na ito, ayaw ko lang pambitin. Mm. Nung isang taon, tinasabi ni isang pamangkin ng mister, o Kayla, kamusta yung naggagamot kayo? May sinabi siyang masama na hindi na nagustuhan nung apo ng mister ko. Sabi niya, bigay mo nga sa akin yung number ng papa din niya yan at kakausapin ko yan. Na ganito, gano'n ang ano. Sabi ko, ano ba kako sinabi mo, Tayla? Nakaupo doon, parang ang dinig ko. Sinabi ni Tayla, naku, kunyari kinakausap nila ako, gano'n, ganito. Yung pala, hindi naman pala totoong ano yung mga sinasabi nila. Lalapit, tapos meron ka raw binubulong. Sabi ko, para naman kako, hindi kasi lagi kako sila sa amin. Doon sila kako nagbablog. Tapos nagsusumbong itong anak ko si Tayla. Sabi ko, naku, lagot ka kako Tayla kay Papa din yung mga sinasabi mo, mali-mali kako. Ikaw, sabi ko doon sa apo ng mister ko, huwag ka kako maniwala dyan sa sinasabi ni Tayla kako. Kasi meron konding ano sa ulo niyan, para yan kako nasisiraan ng ulo, ganyan kako ginagawa niyan. Hindi, totoo naman. Kaya sabi nung ano sa akin, yung Lina, yung apo ng mister ko, kunin mo na lang yung cellphone ni Papa Ding at kakausapin ko siya. Mm. Ang sabi ko, huwag na kako, huwag ako maniniwala kay Tayla. Okay naman po kahit mag-usap kami. Tsaka nakalahat ng ano, naka-vlog po yun. Ibig sabihin, pati yung ano, pagdala namin siya kanya kay Doc Vincent, hindi totoo. Lahat po nung ginagawa namin, totoo. Sinabi ko sa kanya yun, ano kako sinasabi mo kay Lina mo? Pag yan kako naalaman ni Papa Ding, lagot ka. Pinapagamot ka na, ganito daon ang ginagawa mo, kung ano pa kako sinasabi mo kako. Parang sinisiraan niya pa kami sa ibang tao. Siguro ano lang yun, naiintindihan ko siya na baka mamaya dala lang din ng sakit niya. Defense mechanism niya. No, mapapaintindihan na lang natin. Kasi tayo naman ang mas nakakaunawa sa kanya. Unawain natin. Alam naman natin lahat yung totoo. Kanya naman hindi ko maibigay yung ano na cellphone nyo. Alam mo naman, teacher yon. Eh baka mura-murahin kayo kung ano-ano sabihin sa inyo. Kasi meron daw nagba-vlogs na baliktad naman ang ginagawa. Kunyari, naggagamot, ganito noon. Yung pala, pinagsasamantalahan yung ginagamot. Ay! Mm. Ay, hindi kami ganun, Nay. Alam niyo naman po yun, Nay. Oo, alam niyo naman yun, Nay. Pero ang kako, kahit mahigit na 1 taon na kako sa Oo. amin ng tutungo yan. Oo, hindi ho kami ganun. At alam po ng Panginoong Diyos. So yun na mga papi, tutuloy na kami. At yun na lang po. Ate Griselda, i-chat nyo kami kung nadala na doon. Kailangan yan sa lalong madaling panahon. Ha? Sa mga kamag-anak ni nanay, pasuyo po. Makipagtulungan kayo kay nanay. Samahan nyo sa barangay. No? Kayo po talaga dapat yan eh. Pamilya kayo eh. Iwan nyo ng paraan. Doon niyo pong parang na yung nagmahari. Kasi pag lumala yan, Nay, baka kayo na po yung maperwisyon yung stock. Nakapag-ano na lang. Ganyan. Ay, pag tumitext yung mga kapatid sa kanya, hindi niya sinasagot. Hindi niya Nasaan pinapansin. Cellphone. Uri. Nasaan pala yung cellphone niya, Nay? Ako, Cellphone niya? Cellphone. dala niya siguro. Dala niya? Dami naman yun na kahit saan. Gusto ko punta eh. Hindi niya iniiwan dito. So yun ang usapan natin ha. Kahit within this week, madala si Ate Kayla doon. Te. Tsaka sa mga kapatid ni Ate Griselda, ni Ate Kayla. At kapag halimbawa, dapat magawa yan. Hindi pwedeng hindi. Hindi pwedeng hindi. Huwag na kayo mag-excuse. Na kasi ganito, ganyan, kasi ganon. Huwag na. Kasi kayo rin naman ang may hirapan kayo o mapiperwisyo. Hindi naman din kami. Kami nagmamalasakit lang kami, nagpapaalala. Pero kayo ang nakakasama niya dito. Tsaka madali nyo magagawa yan kasi sabi nyo nga, lagi niyang ginagawa. Magbibidyoan nyo siya ng mas mabilis na. Hindi yung baka mamaya marinig kami, hindi naman siya nag-uubad mo, hindi na siya nag-uubad, hindi namin mabidyohan. Pero araw-araw, di ba? Sabi nyo araw-araw nag-uubad, tapos nakakapag pa na dyan siya sa labas.
Sa ngayon, umalis siya eh. Umalis. Uuwi naman din yun Gabi. gabi. Ay, sabi Ubugos nito, kita. yun lang natin kasi gawin mo para sa kapatid mo. Gawin mo, te, ha? Te. Sige, tuloy na kami, Nay. Ah. Balitaan niyo po kami, ha? Eh, ngayon na po yung panahon yan, like, hindi na pong paano. Ito na po talaga yung udyok. Kailangan nyo na pong gawin. Kapag ka hindi nyo po ginawa, eh baka lumala pa ng gusto nyo. Na po, Nay. Ah. Resulta. Natay kay ilaw. Alam nito bibidyohan. Si Ate Criselda, alam mo yung Ate Criselda. Hindi ba Ate Criselda? Isang job na dyan. Uwi na kami ha. Eh, ganyang kamahal ni Papa din si Kaya ganyan, no? Huwag niyong sayangin. Habang mahal na mahal niya Papa si sa mga magsasabi kayo, no? Hindi niyo. Alam niyo naman po yung kung gaano kamahal ni Papa din si Kaya. Nanay, Tuloy na po kami, Nay. Tuloy na kami Te Criselda. Ha, antayin ko po, ha? Okay. Tuloy na, mga papi. Tuloy na kami. Sana maging maayos. Sana maayos ito. Agapan nila Ate Criselda. Sa Ate Kayla. Ngayon na, God bless sa ating lahat, mga papi. Ito yung mga kalakal niya, Pops. Oh. Ah, ayan. Oo nga. Ang dami na. Nay, ito yung kalakal niya, no? Oo. Dami na nga, oh. Ayun, oh. Pati yun, oh. Para ka nang palang may junk shop dito, Nay. Eh, nagagalit yung may-ari sa amin eh. Sinasabihan ko siya. Hindi siya nakikinig. Oo. Eh, kaya ano nga, yun sinabi ko sa inyo, ha? Ano po? Ate Criselda. Ha? Alright. Dami, mga kapapo. Dami. Sa bawat araw na lumipas, ka-business ay nagagalak. Maraming taong natutulungan, pagpalain ng may kapal. Sa bawat araw nagdaan, ka-business, business ka-business, Papa Din, Steve, mahal kayo ng marami. Ang tuwa nila'y walang mapagsidlan. Noong kami niyong natagpuan, ang mga tao sa buong mundo, maging ang mga OFW, sinubaybayan mga pagtulong nyo, panalangin nila, sana'y hindi kayo magbabago. Papa Din, Stevie naman, scholarship ay nasimula sa mga nais mag-aral. Pag-aaral ay pahalagahan upang kayo'y magtagumpay. Ka-business, Mrs. Ka-business,
against the